Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo nag-angas sa laban nila kontra sa Signal HD Spikers. Samantalang ang Signal HD Spikers, tiklop nga ito sa Cherry Tigo. Hindi nga sila nakapalag at hindi man lang sila nakakuha kahit isang set man lamang. Pahirapan talaga ang naging laban ng dalawang team na ito, subalit mas nagwagi sa kanila ang Cherry Tigo. Mas ginalingan nga nila kung kaya kahit sabihin natin na malakas na team ang Signal at narito pa nga ang mga star player at may MVP pa sila, pero hindi nga sila nakaisang set dahil mas ginalingan talaga ni Ea Laure at ng kupunan nga ni Chang Abi Moraño. Ano-ano ngayon ang mga dahilan kung bakit nga hindi man lamang nakakuha kahit isang set ang Signal? Saan sila nagkulang? Ano ang mga rason kung bakit sila natalo? Yan ngayon ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Kahapon nga sa laban ng Cherry Tigo kontra nga sa Signal, kung titignan nga natin mabuti, mas lamang talaga ang Signal, pero na-manage nga ito ng kupunan nga ng Cherry Tigo sapagkat nga mas kumpiyansa talaga sila na kayang-kaya nilang pataubin ang Signal dahil nga ang creamline nga na pataob nila, Signal pa kaya. Pero dumaan talaga sa butas ng karayom ang kupunan nga ni Chang Abi Moraño. Kitang-kita naman natin na halos lamang naman talaga ang Signal. Sila pa nga ang nakakauna. Bago nga mag first technical timeout at second technical timeout ay lamang talaga ang Signal, kahit sa duluhan nga nag-uunang mag set point pa nga ang Signal. First set nga at third set ay talagang mas una pang nag-set point ang Signal. Pero tulad ng sabi ko, diyan sila nagkamali dahil nga mas kumapit talaga ang kupunan ni Abi Moraño at ayaw ngang patalo ng Laure sister. Lalo higit si Abi Moraño ay binubuhay niya talaga ang kanyang team. So eto na nga mga ka-sports natin dyan, atin nang muling babalikan ang kanilang mga magandang naging laban kahapon. Pero eto muna ang ating tutuldukan, ang issue kung bakit natalo ang Signal. Narito na ang mga rason. Number 1, Vanny Gandler. Si Gandler ay isa sa mga pinakamagaling na outside spiker nga pagdating nga sa PVL. At nagpakitang gilas talaga siya at hindi natin yan maitatanggi na nag-level up na nga ang angking kagalingan ng ating Vanny Gandler. Subalit nga, ibang-iba talaga ang kanyang nilaro kahapon, hindi tulad noon nang nakalaban nila ang defending champion Creamline Cool Smashers ay talagang nakasabay siya sa mga malalakas na mga spiker nga ng Creamline. Pero pagdating nga dito kay Ea Laure ay tiklop nga itong si Vanny Gandler, kung saan nga ay hirap na hirap nga siyang maka-score. At binangko pa nga itong si Vanny Gandler at si Troncoso nga ang madalas ngang ipasok. Dahil dito ay medyo hindi talaga masyado nakabuelo rin itong si Vanny Gandler at hindi rin nag-init. Kung kaya nga kita natin na talagang hindi nga siya naka-double digit, at naka-double digit man siya bandang hulihan na. So yan ang isa sa mga nakikita kong naging dahilan, hindi nga masyado nakahataw si Vanny Gandler at hindi masyado siya nakaambag ng score, kung kaya nga kinapos nga sila. Pero kung mainit itong si Vanny Gandler, sure tayo na mananalo sila sapagkat dikit naman ang laban. Number 2 na dahilan, Basas and Troncoso. Sa totoo lang, ako ang kinakabahan kapag pumapasok itong si Basas at si Troncoso. Hindi naman natin minamaliit ang dalawang players na ito dahil alam naman natin na may angking kagalingan naman sila. Pero mga ka-sports, kung mga crucial game sana, hindi sana pinapasok itong si Troncoso at Basas. Mas lalo talagang inaalat nga ang kanilang team. Okay naman si Basas, magaling naman siya, pero kita naman natin na kahit sa services ay nagkaka-error nga siya, maging itong si Troncoso, at hindi naman gaano nga nagkakaroon ng score ang dalawang player na ito. Marami pa naman sigurong pwede pang ipalit sa kanila, kung kaya para sa akin siguro medyo mag-recruit sana sila ng makakatulong talagang pang-sub nga, saka sakaling alatin nga ang kanilang mga star player.
Okay lang naman siguro na paminsan-minsan ipasok si Basas at Troncoso, pero wag naman sanang ibabad lalo itong si Troncoso kahit sa crucial moment nga ng laban ay talagang ipinipili talaga ni coach na ipasok. Matatandaan nga natin na ang mga fans ng Creamline Cool Smashers sobrang dami nga mga nagko-comment na nagpapasalamat nga kay Basas at Troncoso sapagkat nga nang pinasok nga ang dalawang player na ito, mas lalo ngang kinalat ang signal kung kaya pinataob nga sila ng Creamline Cool Smashers at ngayon nga ay ganun rin ang nangyari. Taob pa rin sila kontra nga sa Cherry at ito pa ang pinakamasakit, kahit isang set ay hindi nga sila nakaporma. Kahit sabihin natin na dikit ang laban pero hindi nga sila nanalo kahit isang set. So ang isa pa sa mga nakikita ko ba nga na kanilang pagkatalo, sobrang daming ang error ng mga players dito. At hindi lang yan sa kanilang error, nag-i-scramble pa nga sila kapag sa gitgitan ng laban. Tulad ng sabi ko, panalo na nga sana sila pero nauungusan pa nga sila ng Cherry sapagkat hindi nga masyado nakahandle ng mga players dito ang kanilang kalamangan at nauungusan pa nga sila bandang last part nga ng laban. At dahil sa kanilang mga error ay yan nga sila talagang napatiklop ng Cherry Tigo. Siguro talagang inaalat lang talaga sila kasi magagaling naman ang mga players dito kung tutuusin. Mas magaling ang mga players dito seka nga sa Cherry Tigo. Sadya talagang masasabi natin na bilog talaga ang bola at syempre pinaghirapan naman talaga ng Cherry Tigo at deserve naman nilang manalo ng mga time na yon. Kahit sabihin natin na meron ngang number 1 na setter dito na si Kayuna at number 1 naman na libero itong si Dawn Makandili ay hindi pa rin sumapat at dahil yan sa kanilang mga error kung kaya sila natalo. At ngayon, nanganganib talaga sila na malaglag nga sa semifinals. Himala na lang kung makakapasok sila. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issues sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.